O mga kababayan, welcome to the Lake Philippines! Ay nako, kaunting ulan mga kababayan, binabaha na tayo. Kaya nga mga kababayan, napapanahon ang ginagawang investigasyon ngayon ni Senator Marcoleta mga kababayan dito sa maanumalyang mga flood control ni BBM. At habang patuloy itong iniimbestigahan mga kababayan, doon sa Senado, ay maging ang Senado, binaha po mismo. Ay, Diyos ko. At ang nakakatawa, o hindi nakakatawa mga kababayan, pero nakakaawa, ay yung mga nagpoprotesta mga kababayan, dahil asar na sila dito sa mga pagbaha, ay muntik pang maanod mga kababayan. Dahil inabutan sila ng baha habang nagkikilos protesta. Panoorin niyo po ha. Binaha na rin ang ilang pang lugar sa Pasay at Maynila. Umahanga sa tapat ng tanggapan ng Senado sa... Kung saan naghihiring ang flood control mga kababayan, binaha talaga. Buti na lang walang pasok mga kababayan. Sana Lunes ito nangyari, no? Para matikman ng mga senador mga kababayan, no? Ito na, kailangan yung seryosohin ito. Hanggang gutter ang level ng tubig sa mismong harap. Pero sa kabilang harapan pala Senado. Hanggang hindi ang binaha tuloy ang ilang nagpoprotesta tungkol binaha ang nagpoprotesta, kawawa naman. Hindi natin pinagtatawa na ito nagpoprotesta mga kababayan dahil hindi ito yung mga tipo ni Renato Babalo. Ito talagang parang concern mga kababayan dito sa pagwawaldas ng pera. Iba't ibang grupo mga kababayan, hindi yung mga makabayan black. Nagdaos sila ng prayer rally sa labas ng Senado. Prayer rally sila mga kababayan, nabahaan. At miyembro ng simbahan para ipanawagan ang pananagutan sa parang alon mga kababayan. Flood control project. Kaya naman mga kababayan, mayroong follow-up dyan si Senator Marcoleta. Narito po ha. Yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito sa Quezon City. Pero sa binaha na, malakas. Opo. Ito kasi mga daluyan mga kababayan ng tubig, barado. City Hall ng Maynila. Ayan pumasok na Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, dyan, Opo. Ako, Bakit hindi sila makinig doon kay Ramon ang mga kababayan na tinukoy na niya Andyan ang problema, mayroon istruktura mga kababayan, na binabara yung lagusan ng tubig. And then, itong mga kanal mga kababayan, puno na ng basura. Kailangan ng maintenance. Ayaw maniwala. Gaganyan ang nakikita ko. Talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Parang ikaw na ang nandyan Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, napapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig Pumasok. Pero gusto niyang ipakita. Pumasok sa opisina mga kababayan. Ito po talaga. Problema dyan, may makuryente. Yung inayos yan. Ngayon po nakikita nyo hanggang tuhod lang. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Ang sabi ni BBM, tanggapin nyo na lang. Ganyan talaga ang buhay. New normal. Ito kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo po ba, ay New normal. Sa gate ng Senado, Jen. Senado. Ang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig. Papasok sa Senado. Sana mayroong session ngayon mga kababayan ng matikman ng mga senador at mga kongresista itong baha. Doon papasok sa kanila sana. Sa Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, makapasok. Hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Hindi nakapasok. Antayin nyo! Antayin nyo! Para ma-dramatize lang natin. Ang kawawa dito mga kababayan, itong mga ordinaryong mamamayan, ito ang nagsasakripisyo araw-araw mga kababayan dito sa kapabayaan. Kapabayaan na ito Mayroong pondo, mayroong sapat na pondo mga kababayan. Nananakaw ng mga buhaya, hindi ginagawa. Ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin, akala nila kasi biro-biro na lang Joke. Yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon. Sa totoo, sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala, ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. The Philippines Underwater. Hindi ko nga alam. Lake Philippines. Kung saan ako mag-uumpisa Sa totoo lang.
Napakahirap. Mabuti na nga lang, Sen, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspection na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump off point, di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para mayroong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Grabe, oh. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo. Yan. At sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. May mali ba dito? Kontra ba kayo? O, di Sige, sinabi ko, kontra! dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa Flood control. mga flood control projects. Doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo. Kasi Nakumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Grabe. Pero kasi ang 15 mga kababayan ang biyayaan ng bulto. taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Grabe. Palaki-laki, no? Ganun kalaki. Oh, 1.2 trillion. Kalahati niyan mga kababayan halos napupunta lang doon sa 15 contractors. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, Namunini! sino ko kontra? Mm. So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. O ito pa po. Yung isa, yung dapat martilyuhin ni Marcoleta. Di umano, doon sa 15, Sabi niya, mali si Presidente eh. Oh, parang ganun ang kanyang punto. nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos Grabe. nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Kaduda-duda mga kababayan nun. Mayroon silang equipments all over the Philippines. For sure, mga kababayan, ginamit lang yan ang kanilang lisensya. And then, ang nangyari, kumuha sila ng sariling subcon doon, mga kababayan, subcontractors sa iba't ibang lugar. Lalong nawawalan ng kalidad, mga kababayan, ang mga proyekto niyan. Dahil kumita ang contractor, kumuha ng subcontractor. Hindi natin alam, mga kababayan, nung kinuha pang subcon, kumuha pa rin ng subcon. Kumita. Nagkakitaan, mga kababayan, per step. Not to mention, kumita din ang mga politicians. Ang naiiwan na proyekto, mga kababayan, wala, hanggang naging ghost projects. Napunta lahat ang pera, mga kababayan, sa profit ng mga hudas na kontratista at politicians. May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Fair statement! Okay? So silence is acquiescence. Yes. Natanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. Yan. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang ang nabigyan. Lumihis. Pito. Wala ang Cebu kako, wala ang Leyte. Oho. Cebu. Kapiranggot na nga ang mga kababayan, allocation sa Cebu, no? Sa national budget. Wala pang allotment sa flood control masyado. Wala bang bahas sa Cebu na hindi kayo dapat bigyan ng flood control? Wala natin. Sabi ni Senator Marcoleta. Bakit lalong wala yung albay. Yan. Mga kalaban kasi, mga kababayan, pansin nyo, dyan, natalo kasi si Gwen Garcia. Tapos sa albay, mga kababayan, yung mga kumukontra kay Marcos, di ba? Kabilang na doon yung si Yumaong Lagman. Although dilawan yun, pero hindi yun maka-Marcos. Isipin mo may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Pagtanggap. Ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. We have to get to the bottom of this. Get to the bottom of this. Kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Baka kasing lalim mo ng Sisirin Philippines. Kahit ang tubig ba? Whatever it takes. Kasi Sinong magaling dyan, mga kababayan, sa sisiran? Si Manny Villar, mga kababayan, no? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato
na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, Kaya sa sisirin babaw ng niya. kanilang pagkakagawa, Ayun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi Kitang-kita na. Isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi Palagay na. ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Oho. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamaro. Sa mga nakikinig po, alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Ano ba yung Camaro? Di ba bag yan? Brandang bag. Parang ano mga kababayan? Parang Tamaraw. Parang buffalo siguro. Sabi ko naman kay Secretary Bunuan. Itsakin mo ka ako, Secretary, na yung isa pa yan si mga Bunuan. na-imbestigahan mo na ghost projects. Ghost Kaya nga projects. sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ang opisina. Salamat po, kanya-manya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga din. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, kami pwede kaming may padala, Sen. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kunin niyo lang staff ito, Kung ano bang Kaso lang, kapag magiging staff kayo, meron kayong trabaho dyan sa news. Mas yan. Hindi kayo qualified kasi kayo kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, In your dreams. lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung Ang kukunin niya mga kababayan, yung alam mo yung talagang trabaho ng construction. Marami naman dyan mga kababayan. Siguro yung mga engineer. pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng Nice tubig. try, Jane. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. Memeasurein mo yung scouring dito eh. Ayun. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Ewan na natin kung 3 metro ba mga kababayan o 3 talampakan. Well, yun, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ngayon, nung nakaraang Biyernes na humingi kayo ng pictures, the video. Marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na nasunod, yung specification ng isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang. Kami na Picture lang. A-assess. May mga technical naman kami. Pag nakita, Hindi lang yan mga kababayan. Yung talagang mga mga bagong mga daan mga kababayan, mga semento, natutuklap na yung mga kababayan, yung upper concrete. Mayroon na mga pothole ka, bago-bago pa. Ibig sabihin, kulang sa semento. Hilaw, mga bagong gawang daanan. ay walang revetment. Kalsada. Walang rate. Gayon din yan sa mga kababayan, ang flood control. May video nga mga kababayan, yung lupa lang mga kababayan, binuhusan lang, para matakpan lang yung mga kababayan ng lupa. Flood control na. Isang baha lang mga kababayan, ayun, sira. Enforcing ito. Isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung isa pa, yung sa balita, di ba? 1 taon pa lang, wala na, sira na. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito Yun pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun yung revetment mo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Para yung integridad ng project. Talaga. Anong tulos? Ngayon na namin narinig yan.
Bakal pala yan mga kababayan, ilalagay mo doon na huwag kayong mag-isip ng masama. Tatagal. Anong ilalagay doon? Suhay pa yun yung revetment mo. Opo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal. Oh, secret. Oh. Sa nakakaintindi lang mga kababayan, wag masamang isip, wag duming isip. Ngayon, wala pang isang taon Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... Yun na nga. Wala pang ulan yun. Pinakita yung picture. Wala ulan. Wala pang ulan. Sira. Puro putik ang ginamit. Mga putik sila. Ba ng revetment sa DK? Parang ginawang ano man, mga kababayan, pat. Like, mga clay, mga kababayan na ano. Paso. Parang ganyan lang. Clay, pinatigas. Flood control na. Ayun, pagdaan ng tubig, nalusaw. Yung DK kasi parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi ito kalsada. So, slopes protection nagsasabi. Slope protection. Kasi maliit na ilog lang Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung problema, wala mga bakal. Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver Malalim talaga. Pilitin mong Lagyan ng anong sabi ng Marcoleta? Tulos. Lahat yung anim na yun. May nakalitaw na halos kalahating Yun metro pala. tapos ibabaon mo yun. Ayun. At hindi lang pagbabaon yun Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo. Ibabaon ha. Ibabaon. Na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin. Biga! Pagkatapos ibaon ang tulos mga kababayan, isunod si biga. Ang daming mga bigaon mga kababayan, ating ibabaon ito. Sa nakakaintindi lang. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Nakakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Dapat pag-isa ng mga biga. Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng Agos, natutumba kasi. Walang apron Wala pa. Pero kung Pala meron yun. kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Ang biga. Dapat may biga. Mga bigaon, ganyan. Marami po kasi. Ibaon! Kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan. Tagos ang mga biga! Pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, Kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi Correct. makita mo, nakabitin na yung bakal. Baon na Tubig baon. yung Sa mga bigaon. Wala na siyang salalayan Wala ngayon. nang pundasyon. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan kanya-kanya ng pictures. Yung slope na lupa, Ayan nga, ang binuhusan ginagawa lang nun, si Beto. Tinatabunan na ng semento kagad, Parang na mga kababayan, yung M&M's na yung chocolate yung lupa, nilagyan lang ng coating na semento. Crunchy. Yan lang, malutong mga kababayan, M&M's. Mali pala yun kasi pag dumaan ng Agos sa tubig, Talagang mali. Lalagyan na yung mga bato-bato Bato yan muna mga kababayan. na bakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng Semento semento. lang. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. yung mismo, paano Flash. magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Klaro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may programa work yun Yan, dyan mga kababayan, mga substandard. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Inutil! Yung isa naman, Jen, Nuti. nakita ko, nandun sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Oh. Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento. Kikinisin. Ay, lupa! Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Paano? Easy money mga kababayan. Dati-rati gustong mag-vlogger dahil para magkapera. Ngayon, gustong mag-contractor mga kababayan. Bilyonaryo agad. Kakapit, di ba? Oo. Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan, DK yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka Nasira agad. Kasi buhangin mga kababayan.
makitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan, yung mga bakal na Yan ata yung sa gilid, oh. Kulang Yan, yan. nakita mo yung ginawa na. Pero masyado talaga, ang pundasyon dyan mga kababayan, yan sa mabuild lang. Nalapnos eh. Lapnos. Wala yung pinaka, kumbaga sa bahay, pundasyon, pinakamalaki. Oho. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, oh. O, ni walang bakal. Hindi, Tapos mayroon puro pa. buhangin na sa loob, eh. May maliliit na bato, oh. Meron pa mas malala. Kaya pala nabakbak, ano. Kahit na ito sa... Hilaw itong mga semento nito mga kababayan, yung ratio ng kanilang anong dami ng semento, anong dami ng buhangin. Oh, kaya madaling na nasira. Uri Mindoro ito, Sen, eh. Maganda yung ibabaw no? Oh. Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isang... Crunchy. Ito na sinasabi ni BBM mga kababayan. Ha, ang daling masira. Oh, parang ganyan mga kababayan. Na ano daw? Crumpled. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Parang kastilyong buhangin lang, no? Ito kasi, Sen. Di ba hinihingi kayo na... Ito kastilyong buhangin Inspection team. na may konting semento. Oh. PWH. Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Kasi program of work talagang kumpleto yun eh. Opo, pati specification. Di ba? Okay, bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutong Di ba? bantaan. Oho. Kasi Diyan pala matuklasan mga kababayan pag masira na. Ang problema dyan mga kababayan, may ibang lugar kahit hindi bahain, gumagawa-gawa ng flood control. So syempre hindi yan masisira dahil hindi nababaha. Quits sila. Dahil eto mga kababayan, nakikita lang yung mga yung sa ilalim na walang mga bakal o walang mga biga-biga dyan at saka yung tulos. Nakikita lang kapag nasisira na. What if hindi masira? Paano malalaman? pwede ka, dito kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng bako litaw na eh. Litaw na Diba? litaw. Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Kitang-kita ang mga biga. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan. Kung ang Isan nyo kay Senator Marcoleta. Facebook page mga kababayan ang report. isang proyekto, unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Di umano. Nationwide yan, Sen. Opo. Di umano. Sa susunod na hearing Di kasi, umano. ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng Patay pagkakagawa. kayo ngayon. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano nga ba? Kawayan ang nilagay mo. Ito naman, wala man lang. Oo nga, totoo yan mga kababayan. Yung bakod sa paaralan. Paaralan pa yan ha. DPWH, may gawa. Siyempre, paaralan. Kawayan! O, dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Sinalaula. Papanagutin mo lahat ngayon. Anong utak nung naglagay ng kawayan mga kababayan? Mas mabuti pang huwag mo nang lagyan ng kawayan kaysa sa maglagay ka ng kawayan. Mas madali ang pagkarupok niyan. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project Sabwat. managers Sabwat. nasaan? Oho. Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, ha? Iniulat, completed, nakapagbayad. As in, totally, Sabi ni Bibi, wala talaga. Wala ko nakita. Ni isang bakal, ni isang kabilya, ni isang hollow block, wala. Tangkong ang nakita mga kababayan. Sabi ng mga netizens, bakit hindi ka na lang tumalon dyan sa kangkungan? Ngag. ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa PIN? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Oho. Rabbit Ang hole. kontraktor mismo, yung district engineer. Oh! Tingnan mo, Sila ang nag-i-inspect mga kababayan na completed. Siya ang contractor. Sabihan, complete na yan. Anyway, ako lang naman ang mag-check. Hindi Ay, na May grabe. sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay?
Kaya magtuturuan na yan eh. Oh, tingnan mo. Siya. DE ka. Oh, alam niya rin. Tuturuan na. Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan. O yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Saint Legacy. Timothy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, oo. Si Wawaw, sino? Pahiram mo eh. Pahiram mo. Ako na lang, si Wawaw. Okay, bakit mo pahiram? O kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Kirante. Legacy ka. Mamartilyo ka dyan. Sige, kirante ka dyan. Legacy. Martilyohin ka. Timothy, Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yeah. Kasi kapag wala akong nagawang mga Yan talaga ang modus, no? sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, Ay, hindi mga- na ako nagtatrabaho. Grabe, mga hudas. Kikita pa ako ng 5% na Royalty fee. Walang pagod. Royalty Tama. fee. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na, Legacy? Ipinamamalengke niya yun. Oo, ito. Ipinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo na pahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick up. Yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Wow. Dami nang nagawa Sa niya. dami Pero pa sa na- totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Pinahiram. Kaya pala sinabi niya, wala pa kami na umpisahan. Pero 80 plus ang aming project. What? Kaya pala pinahiram pala mga kababayan. Pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin Kawayanan lang. mo, yung pananagutan mo, at saka yung kabawalan sa'yo, Lagot pagka ng bata nakuha ka. mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. Hindi pwede. Practice na. Practice Bakit na. ba? Pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi, Yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Yan ang resulta mga kababayan, no? Bakit nagtatagal at nagtatagal yung proyekto ng gobyerno dahil iilan lang mga kababayan gagamitan lang, kuha ng project mga kababayan sa kanilang mga sarili, and then kulang sa mga materyales, kulang sa mga mga tauhan. Kaya natatagalan dahil, may ginagawa pa kami dito, tatapusin na muna natin, tapos meron pa yung project doon sa kabila. Sila lang din mga kababayan naghihiraman. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami, sir. Give chance to others. Kapag mayroon ng proyektong existing mga kababayan, tingnan nyo, ilan ba ang manpower nyo? Bawal na kayo kumuha ng bagong project. Iba naman, ang daming contractors mga kababayan. Nakala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Yan, Papito-pito ko ngayon. talagang May kasabot ng project sa distrito mo. engineers merong mga project kababayan. merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya. No? Wow, wawi! Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, pati yung bisikleta District niya, engineer mga lang, ha? bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang. I love it! District engineer lang ito, ha? Okay. Ang sahod niyan mga kababayan, nasa 100,000 na siguro per month. Ngayon, Ang giveaway, bisikleta na 1 million each. bakit siya nakakaginhawa? Meron pang mga artista. Ba't siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno. Gasolina Double ng whammy gobyerno. pa. Ng gobyerno. Lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang Kulong yan mga kababayan. Dapat kulong yung ganyan. sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Kawawa ang Pilipinas. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo ayon sa tinatanong ko, di ba? Yun lang, ganun lang kasimple. Uy, pasalamat tayo mga kababayan. Mayroong markuletang nakapasok sa Senado. Dahil kung iba yan mga kababayan, pagkatapos ng hearing, parang wala lang yan. For the sake na mag-hearing mga kababayan, eto, pina-follow up talaga mga kababayan. Hindi tinatantanan.
Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may ano yan, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo. Tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc. hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of Split. contracts. Bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, Kaya nga pare-pareho mga kababayan, iba't ibang proyekto. 10 million, 50 million, 50 million, 50 million, o ganyan. Pare-pareho ang presyo. kunwari, 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. Ganyan. Kaya pala, nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? Split barangay, pare-pareho ends. ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot kung yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Naglalabi mga kababayan. Sulat doon, boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan, pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan, so makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap Marami ng yan sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. May isa Isang bagay bulsa, sa grabe. kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang Investigasyon. ng Blue Ribbon. Ibahin nyo ngayon, ibahin. Wala naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, Oo. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Parking. Yes. Di ba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan ay may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong ano nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang dami pinakitang kung ano. ang diba? daming Ang daming matitibay na. ebidensya, diba? Pinawalang sala po. Yun lang. Pinawalang Judge Omar sala. Binay. Ito, malaking iskandalo mga kababayan. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Pinapatagal ang kaso and then dismissed. Junjun Binay. Si Junjun! At iba pa, sa kasong malversation of public funds, may falsification of public documents pa. Ayun, nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career. niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Sana hindi mauwi sa ganyan, no? Itong Kung hindi man mahabol lahat mga kababayan, ang magandang idudulot lang nitong investigasyon ay sana ma-prevent na in the future. Kung hindi man mahabol lahat mga kababayan dahil malalim ang rabbit hole na iyan eh. Sana makagawa ng regulation at saka guidelines at maging batas mga kababayan, ito si Senator Marcoleta, para ma-prevent ang mga ganitong klaseng kurkutan. Anyway, tukoy na mga problema mga kababayan ay kung saan sila nangungurakot. Yun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong natin? namin ni Jess. Baka mauwi sa ganyan, Baka naman dismiss. ganito lang rin to. Kasi ito, 21 hearings ito. Dinidinig at saka controversial ito. 21 hearings, no? Ilang years ito mga kababayan? Ilang years? Bayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensya ang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Ibahin nyo ako. Hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Marcoleta ang apelyido. Saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Saka may mga technical Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? At, Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Wala itong politika mga kababayan dahil overall, ramdam natin mga kababayan ng epekto eh. Binabaha tayo. Yung sabuatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Kaya
kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Eh gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Oh, see? Go Marcoleta, go. Nasa likod mo kami. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post the comments below.